Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa yung host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo regarding po ito sa kay Vice at kay Baste. Ito po mga ka-action, alam po natin ang nakakaintindi po sa pagdadrama ni Vice ay wala ho tayong nakikitang harassment hinggil sa pagtanggal o pagbawas ng PNP sa kanyang security. Pero sa mga Duterte boys, talagang harassment daw ang ginawa. 'Di ba? At dalawang senador pa nga, at tatlong senador na nanawagan sa mga kaalyado nila na kung sino ang mag-volunteer para bantayan si Vice. Isa na dyan si Bato, si Padilla, si Bongo. Diba? Yung mga nananahimik o na nagbabalik loob na ng mga dating New People Army ay gusto ni Ruben kung okay lang daw ay magbantay kay Vice. Yun yung nanahimik na gusto ng magiging masaya ang kanilang buhay kasama ang pamilya. Guguluhin ni Ruben. Si Bato naman sa mga dating retired na mga opisyal. Di ba? Ito po mga ka-action. Siyempre naman, may ilang na mga kongresista na nakikita ho talaga ang totoo. Di ba? Ito po, pahayag ni Representative Chua, tinabla si Vice. Okay? Basahin po natin ito mga ka-action, mga kakamping. Bago po tayo dumapo kay Baste Duterte. Ayan. Representative Chua kay Vice Sara. Anong harassment ang pinagsasabi mo? Walang harassment dito. Ang mayroon dito ay ang kagustuhan ng liderato ng PNP na makapagtrabaho ng tama ang kanilang mga tauhan. Ani Manila 3rd District Representative Joel Chua. Ayan po mga ka-action, mga kakamping ha. Yan po ay totoo po talaga, di ba? Daruin mo ba naman ha? May 31 naman na pulis na iniwan kay Vice maliban sa Armed Forces of the Philippines na mahigit 300. Grabe na po na pagka-security yan, di ba? Ano na lang po pala yung ibang mga PNP, pahayahay na lang pala ang buhay. Nakita, totoo naman na kailangan bawasan kung wala naman nakikitang threat o mga kung ano-ano dito kay Vice. Kaso sabi nila, sabi nga ni Vice sa kanyang OP letter, siya lang daw ang nakakaalam kung may threat siya o wala. Di ba? Sa akin mga ka-action, hindi ako tutol sa pagbabawas ng security magmula sa PNP, di ba? Tama lang ho ang ginawa ni General Marbil. Para naman sa ganun, makapagtrabaho naman yung ibang pulis, magampanan ang kanilang tungkulin, masuklian ang kanilang sinisweldo natin sa kanila, di ba? Tayo naman ang sinisweldo, ang nagsisweldo sa mga pulis, di ba? Saan ba kinukuha nila ang sweldo? Hindi sa kaban ng bayan, di ba? Ang nakakaintindi, walang harassment na nangyari. 'Di ba? Nakikita po natin ang totoong senaryo. Pero sa mga side nila, siyempre, harassment at pamumulitika na ang kanilang mga binabanat. 'Di ba? Dumapo po tayo dito kay Mayor Baste. General Torre, wala daw ikaw karapatan na maghari-harian sa Davao. Gusto nga ba ni General ni Torre na maghari-harian sa Davao or pinapatupad niya lang ang kanyang sinumpaang tungkulin? Diba? Ito naman, grabe na naman to si Baste. Ang ina na naman si Baste. Agoy.
Hindi ko lang diretsuhin masyado. Okay, napamura-mura na naman. Dahil nga po ito sa natuklasan na mga glubo hinggil sa pagdudoktor na low crime rate ang Davao, 'di ba? Sinungaling daw si Torre, sabi ni Mayor Baste. Ito po, panoorin po muna natin 'to mga ka-action, mga kakamping. Subling gibanata ni Davao City Mayor Baste Duterte ang Regional Director sa Police Regional Office 11 kinsa gitawag niini nga mamut butay. Ari report ni John D. Esteban. Sa hindi po nakakaalam sa Manoy Butbutay, ano po yan? Sinungaling daw, sinungaling. Sabi ni, professional akong police. Professional yun ka. Grabing mura, no? Professional nga, mamutbutay nga police. Kini ang usa sa mga bana ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte kang PRO 11 Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III. Mahitungod kini sa tubag ni General Torre nga dili na daw angay patulan ang mayor o professional matud pa siyang pulis. Tubag kini ni Torre sa pagbatikos ni Mayor Baste kang Torre sa pahayag sa Regional Director nga di na daw magsinumbagay sa Davao kay magpinatyanay na. Ning baguhay lang May pahayag kasi si Torre, mga ka-action, mga kakamping. Di ba? Nagpahayag si Baste na binantaan niya si Torre, nasasampalin niya. Di ba sumagot din si Torre na hindi niya na papatulan si Baste bilang isang proportional ho, mga ka-action, mga kakamping. Totoo naman ang ni Torre. Huwag siyang manguna. Hintayin niya na siya ang sapakin ni Baste para na sa ganun may laban sa pagdating sa korte. Pag sinampal siya, kasuhan niya, pakulong niya. Yun lang po yun, mga ka-action, di ba? Sabi naman, tapos dagdag niya, sabi niya, hindi na daw kailangan suntukan dahil nagpapatayan na. Di ba? Ayan na po, mga ka-action, mga kakamping. Akala kasi ni Baste, matatakot sa kanya si Torre. Kita sa Torre ang blue book nga matud pa gimanipula ang pag-record og krimen sa Cagayan nga posible daw nga maoy naghatag og impresyon nganong ubos ito yung blue book na logbook na nakita ni Torre, mga ka-action, na may ilan sa mga blatter na mukha yatang dinoktor. Diyan po malag naman si Baste. Diyan naman ang galaiti si Baste. ubos ang krimen sa Dakbayan. Kung professional ka, unang-una sinagot mo, ano yung hiningi ko sa'yo? Theoretical framework. Kasi may conclusion ka eh. Dina-justify nyo yung ginawa nyo yung movement dito o rearrangement ng mga polis sa Davao, yung reshuffling. Una, theoretical framework. Saan mo ginamit anong ginamit mong framework dyan? Pinag-aralan mo ba yan? Saan mo napulot yung mga conclusion mo? Pangalawa, comparative analysis. Kung professional ka, sagutin mo yan. Pag-aralan mo yung trend o nangyari sa buong bansa, sasabihin mo sa akin. Okay. Ayun, ang sabi niya, saan niya daw nakita ni Torre ang mga ganyan. Hindi ba nanonood ng balita si Mayor Baste? Hindi ba nakikinig si Mayor Baste sa mga sinasabi ni Torre? Ang sabi nga ho ni Torre, may natuklasan sa glubok na mukhang dinudoktor. So doon nagsisimula ang kanyang validation o evaluation sa mga blatter. Yan po, Mayor Baste. Yan yung conclusion niya. Yun yung nakikita niya na nagkaroon ng doktoran sa pagdating sa blatter report. Hindi pa ba malinaw yun? Case study. Meron na ba nangyaring ganito? May komento sad si Mayor Baste sa tubag ni Torre kalabot sa bahad sa mayor nga sagpaon niya ang general. Mga pang Miss Universe may tinubagan na ni Ayan, mura na naman. Sumagot daw si Mayor Baste sa naging sagot ni Torre sa sinabi ni Baste na sasampalin siya. Ang sabi ni Baste, pang Miss Universe daw ang sagot ni Torre.
Kasi nga ho, ang sagot ni Torre, hindi niya papatulan si Mayor Baste bilang isang professional. Totoo naman yon. Professional naman talaga si Torre, di ba? At alam ni Torre ang gagawin niya. Naghihintay lang po yan, Baste, na sasampalin mo. Bakit hindi mo pa sinasampal yan? To threaten is one thing, but to actually do it is an entirely different thing. Lamian mo yan. Sagpa-sagpa na tirada yan eh. Ngayon, inaano niya na. Ano daw, sampalan daw ang tirada ni Torre. Ikaw may sabi na sasampalin mo yan eh. Tapos babaliktarin mo si Torre na sampalan ang tirada, ani? Ikaw may, ano yan, ikaw may sabi niyan eh. Si Torre naghihintay lang sa'yo eh. Hindi ka lang niya papatulan. Kasi be a professional. Mas professional yata si Torre sa'yo. Di ba? Ano to? Iba mo nga sa Calbayog City, kaniadto, persona non grata na ka for allegedly participating in partisan political activities. So, grabing mura mga kaksyon. Ilong diya, wakay angay. Pagsabaw, Dres Davao. Usa sa batod pa si Torre sa mga Ayan, ang sabi niya, tumahimik ka. Wala ka, hindi ka bagay na maghari-harian dito sa Davao. Yun ang sabi niya, hilom diha, wa kay angay mo, hawud-hawud diri sa Davao. Kung sa Tagalog pa, tumahimik ka, hindi ka bagay na maghari-harian dito sa Davao. Bakit? Sinabi ba ni Torre na gusto niya maghari-harian sa Davao? Ang nakikita ho namin dyan, Mayor Baste, yung gusto lang ni Torre na ipatupad ang kanyang sinumpaang tungkulin, ang kanyang trabaho, di ba? At alamin kung ano ang mga nangyari na mga anomalya dyan sa Davao. Ngayon na natuklasan niya yung doktor-doktora ng blatter, manggagalaiti ka? Pasalamat nga ho kami, may isang Torre na malakas ang loob na alamin kung ano ang mga anomalya dyan sa Davao. Di ba? Kaya, kasi nagtataka din kami bakit low crime rate. O ayan, lumabas din ang totoo. Sino nga ba talaga ang sinungaling? Si Torre o ikaw? mga rason kung nganong way salig ang katauhan sa mga pulis, sumala ni Mayor Baste. Ganahan man na sila lamang, maduwa na sila lamang na sila diwata. So yung kuan, parang aning Torre, paglamang, ganahan na sila. You know, you are scum of society. No na, kamo ang the finest example of why Filipinos do not trust policemen. Kadagado nga yung panahon. Ang tapos nyo, puaya. Gikuhaan o pahayag sa GMA Regional TV1 Mindanao bahin. Sabi daw ni Mayor Baste, yan daw ang dahilan kung bakit nawawala ng tiwala ang taong bayan sa pulis. Talaga ba? Hindi naman siguro lahat ng pulis ay walang tiwala ang taong bayan. Bagko sa mga nasasangkot lang sa mga illegal na gawain. Huwag nyo pong lahatin, Baste Duterte. Mayor, huwag nyo pong lahatin. Dahil yan ay nagpapatupad lang ng kanyang trabaho. Diba? Yan po ang nakikita namin kay Torre. Diba? Kung may mga taong bayan man na nawawala ng tiwala sa ating mga kapulisan, sino ba ang nag-udyok sa iilan sa ating mga kapulisan para lumabag mismo sila sa batas na kanilang pinapatupad? Alam mo na yan, Mayor Baste, kung sino-sino. So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas, South Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.